We move forward. Kung may kumukontra, may ayaw, may galit, it's very hard. We have a lot of work to do. A lot of things to do for our country. Pero gagawin po natin with the help of our leaders, of our people. Pero bago po yan, ang masasabi ko lang po, itong mga pinuno po natin na nasa harapan po ninyo, especially our mayor, made a right decision. Right decision to choose yung kanyang mga kakampi. Siguro po, huwag na nating baguhin o kuting-tingin pa. Sabi nga po sa Ingles, if it ain't broken, don't fix it. Ibig sabihin, tama po. Tama po yung inyong ibinoto 3 taon nang nakakaraan. Sana po muli nating iluklok sila because nakita niyo naman po ano nangyari sa Quezon City. Sa Quezon City po ako alam ko, especially during pandemic. Nagkikwento lang ako saglit. Nakatira po ako sa isang subdivision na medyo above middle class po yung subdivision. Mantakin mo, nagulat po ako pa nagbukas dahil taga City Hall. Sabi, galing po sa City Hall, baka wala ko kayong makain dyan. Padala po ng City Hall. Kaya nga po, lahat naman po nabigyan ng ayuda po ng ating mayora. Maraming salamat po, mayora. Kinain po namin. Kasi, pandemic, lockdown. Sinaing ho ng kusinera namin. At may padala po kayo dilata at may mas pampa. Salamat po. Moving forward now, we have a lot of things to do, lalo na po sa Senado. Nariyan po yung problema sa pagkain. And everybody is experiencing that, the high cost of living. Kailangan na pong gawa ng paraan. The problem is, binibili po ng mga trader yung mga kalakal, yung mga produkto sa mga magsasaka at a very low price. Binabarak po. Pero pagdating po sa merkado, pagdating na po sa mga palengke natin, sobrang mahal na. Ang kawawa po ang ating mga magsasaka, ang ating mga hog raisers, ang ating mga poultry growers. Hindi po sila kumikita. Ang kumikita ang traders. Kailangan po siguro balikan ng Senado, ng Kongreso ang mga batas na ito kung kinakailangan maglagay po ng suggested retail price para po makontrol ang presyo po ng pagkain. Isa pa pong kailangan ayusin kaagad ay ito pong batas na naipasa kamakailan lang. Meron po tayo mga solo parents pala dito. Inaprubahan po ito noong 2022. Yung Expanded Solo Parent Act. Isa po sa nakalagay po doon, meron po ngayong allowance na 1,000 a month. Unfortunately, hindi po nabibigay. Bakit? Hindi po lahat ng bayan may pera para tustusan ang solo parent para bigyan ng allowance. Ganon din po yung mga dapat may mga discount kayo sa groceries pag ang inyong anak ay 6 years old and below, dapat may discount. Hindi rin po napapatupad pa. Kailangan pong reviewin, and I am telling you now, we will review that law. Babalikan po natin yung pagpupondo po ng allowance ninyo monthly, siguro ibigay na po natin sa DSWD dahil hindi po kaya ng LGU, lalo na pag ang iyong tinitirahan ay class 5th class or 6th class municipality, wala po silang pera. Isa pa pong inaayos na namin ho ngayon at meron po tayong ipinail para sa mga senior citizen natin na yung mga senior citizen na gustong bumalik sa trabaho, kailangan bigyan ng trabaho, kailangan tanggapin sa trabaho, and it is a law. Batas po yun. Yung mga gusto po magtrabaho ng senior citizen, kailangan tanggapin po. Dapat po mag-allocate ang isang kumpanya
ng ilang pwesto para sa mga seniors natin, para muling maramdaman ng mga seniors, kasi ang problem sa seniors ngayon, pakiramdam nila ay wala na silang silbi at hindi wala nang gustong magmahal sa kanila. So ipakita po natin sa batas na ito na may silbi pa po ang ating senior citizens. Meron din po tayo ipapile na batas na mga maintenance medicine ng senior citizen ay sagutin na yung ilan ng ating PhilHealth. Abangan niyo po yan, ipapile po natin. Lastly po, marami po talagang kailangang ayusin na problema at kailangan po ng tulong ng lahat. And this is what I'm going to promise you. I will work hard in the Senate, God willing, sa inyong pahintulot po. I will work hard. Isa pa po sa nakikita namin, panghuli na lamang po, yung mga barangay officials, tanod, health workers po natin. Wala na pong libre ngayon. Unfortunately, sila po, yung kanilang serbisyo ay libre. Tama po. Dapat po siguro we have to give them compensation. Hindi po honorarium, kundi dapat standardized salary. Dapat po ilagay sa ilalim ng pondo ng Department of Interior and Local Government. Tulad po ng mga solo parent, hindi po kakayanin ng LGU na bigyan po monthly ng sweldo ang mga barangay captain, kagawad, mga barangay tanod na po, honoraria na lang, mga barangay health workers. May pamilya din po silang pinapakain. May mga anak din po silang pinapaaral. Nararapat lamang po, and this barangay officials are the front line and our officials who are watching our barangays, needs of our barangays 24/7. Nararapat lamang po na bigyan natin sila ng compensation. Yan po ang ating gagawin pag-upo natin sa Senado. Hindi ko na po papahabain pa, I'm sorry po, pasensya na po. State of the district address po ito ni Kong Arjo. But anyway, Kong Arjo po, we've been friends. Kami po sa 19th Congress para sa mga senior citizens. 19th Congress po, itong Congress namin nila Kong Arjo, ang nagpapondo para sa mga centenarian, pay ng mga seniors, 80, 85, 90, 95. 19 Congress po, magkasama kami ni Kong Arjo, bumoto po kami dyan na mapondo na at ibibigay na po yan. Nasa Department of Budget and Management na po yan. Anyway, maraming salamat po sa pagdalo at pag-imbita po sa akin dito, Congressman Arjo. Thank you everyone. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Magiging senador, our beloved Congressman from ACT-CIS, Congressman Erwin Tulfo, to our Vice Mayor Gian Soto, to our Majority Floor Leader, Councilor Dorothy Doray del Armente, Councilor Bernard Herrera, Councilor TJ Calalay, Councilor Joseph Huico, Councilor Charm Ferrer, soon to be Councilor Gab Ataide, to AO or Action Officer Olivier Belmonte, to Mr. Art Ataide, to Ma'am Sylvia Sanchez, sa lahat po ng punong barangay ng unang distrito, sa lahat po ng mga kagawad ng unang distrito, sa lahat po ng SK chairpersons ng unang distrito, sa lahat po ng SK kagawad ng District 1, sa lahat po ng mga punong guro ng high school at elementarya ng unang distrito, sa ating po mga SPDA presidents, senior citizen presidents, solo parent presidents, QC Pride Council presidents, TODA presidents. Ang cute niya, nakabarong kayo. Lupon presidents, Aksyon Agad sa District 1 presidents, kay Police Lieutenant Colonel Roldante S. Sarmiento na Station 15, Police Major Jan
Christian Bautista ng Station 2, Police Lieutenant Colonel Gilbert Cruz ng Station 1, sa ating Project 6 Fire Substation, OIC Renato S. Roque, at kay Russell G. Salvador, ang kinatawan ng QC Fire District Station 1. Isang maligaya at mapagpalang araw sa ating lahat. Ang unang distrito ng Quezon City ay mayaman sa kasaysayan, kultura at oportunidad. Nasasakop nito ang ilan sa mga mahalagang lugar, gaya ng Banawe, ang ating sariling Chinatown, na may mahalagang papel sa ating kasaysayan at ekonomiya. Matatagpuan din dito ang mga kilalang paaralan, ospital, at negosyong patuloy na nagbibigay kulay sa matibay na pundasyon ng ating mga komunidad. Sa kabila ng kaunlaran, may mga hamon na hinaharap ang ating distrito. Isa na rito ang matinding epekto ng climate change. Nariyan ang magbahang pagbaha sa ilang mga barangay kapag tag-ulan at matinding alinsangan kapag tag-init. Ang dalawang suktulang kondisyong ito na dala ng nagbabagong panahon ay taon-taong nagpapahirap sa ating pamayanan. May direkta itong epekto sa kabuhayan, kalusugan, at pamumuhay ng mga citizens sa District 1, lalo na sa mga mahihirap na sektor. Dito, nasusubukan ang husay ni Congressman Arjo Atayde. Masasabi kong nagiging madali ang aking trabaho dahil meron akong katuwang sa pagtugon at pagkilos sa mga panahong kailangan ng daliang aksyon. Maswerte akong may kapareho ako ng layunin at pangarap sa ating lungsod. At isa sa aking mga pinagmamalaking kasangga sa pamumuno ay ang ating puting mambabatas mula sa unang distrito. Hinahangaan siya noon ng publiko dahil sa kanyang husay sa industriya ng telebisyon at pelikula, pero lalo siyang minamahal at sinusuportahan ngayon ng taong bayan bilang kongresista mula noong 2022. Mula noon, ipinakilala niya sa atin ang kanyang brand of leadership, aksyon agad, mabilis na pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng mga mamamayan. Isang klase ng liderato na malayo-malayo sa kinagisnan ng mga taga-distrito 1. Sa una niyang termino bilang miyembro ng House of Representatives, pinatunayan niya na ang husay sa serbisyo publiko ay hindi nasusukat sa tagal ng panunungkulan. Sa halip ay nakikita ito sa sipag sa pagbuo ng kapaki-pakinabang ng mga batas, bilang at husay ng mga programa at positibong epekto ng mga ito sa buhay ng sambayanan. Sa nakalipas na 3 taon, naging mahalaga ang kanyang pakikiisa para may sa batas ang iba't ibang panukala na itinataguyod ang karapatan ng iba't ibang sektor. Una na riyan ang Ligtas Pinoy Centers Act, ang kauna-unahang batas na nag-aatas sa Estado na magtayo ng mga evacuation center sa bawat lungsod o munisipalidad sa buong bansa. Bitbit ang mga karanasan sa unang distrito, minabuti niyang suportahan ang pagtatayo ng mga gusaling magbibigay ng proteksyon sa mga nasalanta at magdadala ng agarang tulong sa komunidad. Kaugnay nito, ang ating congressman din ang isa sa mga nagpahayag ng suporta para sa ating Drainage Master Plan at Flood Control Mitigation Program. Nang dahil sa kanyang pakikiisa, napapalapit tayo sa solusyon sa pagbaha sa ating lungsod. Kumilos siya sa Kongreso upang mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Naging bahagi siya ng pagkilos upang may pasang Eddie Garcia Act na nagtatakda ng iba't ibang regulasyon para may saayos ang oras ng trabaho, sweldo at kaligtasan sa lugar ng trabaho ng mga nasa industriya. Malaking bagay ito para sa atin dahil marami pong Q-citizen ang nasa harap at likod ng kamera. Ilan lamang ito sa mga panukalang kanyang isumite at sinuportahan sa Kongreso. Each piece of legislation is a step towards improved working and living conditions of various sectors. Bukod sa paggawa ng batas, prioridad niya ang paghahatid ng mga programa na direktang pinakikinabangan ng mga residente sa kanyang distrito. Sa ngayon, libo-libong kabataan at pamilyang Q-citizen na ang kanyang naadalayan sa pamamagitan ng iba't ibang tulong at komprehensibong mga programang pangkalusugan at pangkabuhayan
kabuhayan na sigurado akong kanyang may babahagi sa kanyang ulat ngayon. At panghuli, hanga rin ako sa malalim niyang pananampalataya sa buong may kapal. Maraming pagkakataon na nagkasama kami sa mga kapistahan ng iba't ibang parokya dito sa unang distrito. Kaya matatag ang kanyang pagtindig laban sa katiwalian at partner ko siya in good governance. Tunay na mapalad ang Q-citizens mula sa Distrito 1 na magkaroon ng kinatawan sa Kamara tulad niya. Isang lingkod bayan na may mga konkretong programa na pangmatagalan ng benepisyo. Nakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa iba't ibang adhikain para sa lungsod. Ipinararating ang ating mga problema at solusyon sa Kongreso. At higit sa lahat, nananatiling mapagkumbaba sa gitna ng mga tagumpay na natatamo. Sa kanyang pamumuno, makakaasa tayo na napapakinggan ang boses ng bawat residente ng Distrito 1. His commitment to public service and good governance is the reason why he continues to be #1 and is the reason why we continue to support his leadership. Mga minamahal kong mga mamamayan ng Quezon City, ikinararangal kong ipakilala sa inyo ang ating mahusay na kinatawan sa Kongreso. Salubungin natin ang mainit na pagmamahal at palakpakan ang maasahang leader ng ating unang distrito, ang tapat maglingkod na si Congressman Juan Carlos Arjo Atayde. But education, as we all know, remains a top priority. With the construction of the new school building in San Jose Elementary School and Lucrecia Casilag Senior High School, as well as the repair of classrooms in Bayanihan and Paltok Elementary Schools, sa ganito pong paraan, mas maraming estudyante ang nakikinabang sa mas maayos at maligtas na pasilidad pang-edukasyon. These improvements ensure that students have the right learning environment, not just to survive, but to thrive. Infrastructure development has always been a key focus, including the rehabilitation of Benigno Aquino Bridge, the asphalting and reblocking of more than 24 kilometers of roads, and the construction of over 3,200 linear meters of flood control structures. Malaki ang naitulong ng mga proyektong ito sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko at pag-iwas sa pagbaha, na isa sa mga pangunahing problema ng ating distrito at ng kabuuang lungsod Quezon. Ongoing projects po, on the other hand, include the construction of multi-purpose level facilities at Quezon City General Hospital, Veterans Memorial Medical Center, and Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Now, speaking of NAPWC, it now houses the only Philippine Eagle in Luzon. Take note, the only Philippine Eagle in Luzon is in our district. Housed in a structure we provided for as part of our efforts to help make the NAPWC one of the major sites of Quezon City. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagpapatayo ng bagong barangay hall sa St. Peter, Barangay St. Peter at Barangay Del Monte. Pati na rin ang mga multipurpose buildings sa Barangay Santo Domingo, Barangay Talayan, at Barangay Balingasa, kung saan ilan ay may kasamang basketball court at evacuation area. These projects will significantly improve, believe me, it would improve accessibility to essential services and provide better public spaces for the community. Now, another major development is the construction of additional school buildings for Barangay Balingasa Elementary School and Judge Juan Luna High School. Patuloy ding tinututukan ang flood control projects, nabanggit na nga po ni Mayor kanina din, of course, with our major plan for the whole of Quezon City. Kabilang ang pagpapatayo ng Matalahib Creek Pumping Station upang maiwasan ang pagbaha sa lugar. Higit sa 2,700 linear meters ng flood control structures ang ginagawa ngayon para mas epektibong proteksyon ng ating mga residente. All these are aligned with a comprehensive Quezon City flood control program
to ensure a holistic and effective approach to flooding in our great city. By the way, before I forget, one of the projects I'm very excited about, all of the barangay buildings or MPBs I mentioned will now be powered by solar energy. Not only is this environmentally sound, this also ensures that our barangays will not need to spend extra for the extreme electricity bills that they normally get for the infrastructures. Looking ahead, 2025, even more projects are set for implementation. Kasama rin po dito ang bagong barangay hall sa Barangay Paraiso, isang pampublikong aklatan sa Bahay Toro, at isang malaking sports facility na may basketball court para sa dalawang barangay. School buildings will also be built for Barangay Santo Cristo Elementary School and Sinagdala Elementary School to accommodate more students po. Infrastructure improvements continue with the rehabilitation of bridges in Kulyat, Pasong Tamog, Matalahid Creek, at nawala po ang aking monitor. Pasensya na po, technical difficulties. Baka kumanta po muna ako ng one song, pwede ba po yun? Malapit ka na bro, malapit na. Continue mo na lang pang Arja. Bridges in Kulyat, Pasong Tamo, and Matalahid Creek, as well as the construction of the West Riverside Pumping Station in Del Monte to further enhance flood control measures by building not just structures, but a better future for our district. We are working to ensure that progress is felt in every barangay, in every school, and in every home. Ito ay may iisang layunin, isang distrito na maayos, mas ligtas, at mas handa para sa hinaharap. Alam niyo po, konti na lang po ito. When I decided to run for Congress in 2022, the slogan we came up was Action Agad. Bakit Action Agad? And people still ask me that after almost 3 years. Hindi lang dahil nations ko po yan. Okay? Dahil ang paniniwala natin na ang tunay na serbisyo, hindi kailangan ng maraming drama. Public service is not about grand gestures or sweet words. Ito ang mabilis, epektibo, at tunay na pagtugon sa pangangailangan ng tao. Hindi tayo dapat magpapabukas ng tulong. Dahil ang buto ay hindi naghihintay. Ang may sakit hindi maaaring maghintay. Ang mga nangangailangan hindi dapat pinaghihintay. Action. First word. Dahil ang bawat problema ng ating mga kababayan ay dapat may sagot, may lunas, at may resolusyon. Agad. Agad dahil ang serbisyong malasakit ay hindi nag-aatubili, hindi nagdadahilan, hindi namimili ng kulay, at hindi natitinag sa harap ng pagsubok. Hindi tayo naghihintay, hindi tayo nag-atubili. Sa bawat panawagan ng tulong, tumutugon tayo. Sa bawat suliraning inilapit sa ating, kumilos po tayo. At higit sa lahat, hindi po ako titigil dahil ang tunay na serbisyo ay hindi sinusukat sa dami ng binibitawang salita, o hindi sa dami ng buhay na nabago nito. Project or numbers are not control. Yes, we are data-driven, very much, coming from Mayor Joy. But projects or numbers are not at the core of Action Agad, kundi ang bawat taong natutulungan at bawat pamilyang naiaangat. At habang nandito tayo, habang may nangangailangan, ipagpapatuloy natin ang misyon dahil mas marami pa tayong gagawin at mas marami pa tayong matutulungan. Dahil ang paglilingkod ay hindi lang tungkulin. Ito ay isang pangako,
na nais ko pong ipagpatuloy dito sa Distrito 1. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyo. Eh naman, nagkikimusal na naman tayo. Sorry. Wala po rin tayo. First time, sorry, overwhelming. Dito kayo lahat. Wala nang umpisa. Ako overwhelmed po. Sobra. Sorry. Wala po ako rito kung hindi dahil sa inyong tiwala. Isang tiwalang hindi ko kailanman sisirain. Kailanman ipagwawalang bahala. Sa bawat oras na lumilipas, thank you po. Sa bawat oras na lumilipas, patuloy kong pagsisikapan at patutunayan na karapat dapat ako sa pagkakataong binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa aking mga kapwa dito bayan. Naging katuwang na po sa pagkakatuloy na serviso. Salamat po. Gusto ko lang kuritin yung sarili ko eh. There are people to thank. There are people to thank. Pag po ako tapos. Thank you, Senator Lito Lapid and Senator Mark Villar for the continuous support sa AIEX natin po. Maraming palakpakan po natin. Maraming salamat po. Salamat po, Senator Mig Zubiri, para sa Philippine Eagle Cage. Palakpakan po natin siya. One call away din po yan, Senator Mig Zubiri. Again, to our Senator with us today, Senator Erwin Tulfo, for always helping me. District 1, maraming salamat. Of course, Representative Rog Gutierrez also, for the riders affected by Typhoon Karina. Maraming salamat at lagi ka nandito sa aming distrito. That is why from the very beginning, sinigurado po natin na maayos at malinis at presentable at organisado ang ating opisina para maibigay po na maayos ang tulong galing sa mga ehensya ng gobyerno. Ngayon po, bago magtapos, higit po sa lahat, sa aking asawa, Min, sa aking pamilya, Mami Daddy, my siblings, my titos, titas, cousins. Bilis lang yan pag-mention kayo my white name. You always understand me. You always back me up. Maraming salamat. Kung magagawa ng lahat ng to, kung hindi dahil po sa lahat ng taong nandito nakasama ko ngayon. Yes! Malapit na po. Kaya natin to. One last thing. One personal note. Isa sa mga pinakamahalagang bagay para sa akin ay ang mga relasyon na bubuo at ang mga tiwalang binibigay ng kapwa. Lalo na kung galing ito sa nakakarami. Mula nung tayo ay naupo, isa po sa mga bagay na lubos kong kinatuwa, ang unting-unting paghilom ng mga sugat sa pagitan ng magkaibigan na minsan nagkawatak-watak dahil sa politika. Pero unti-unting naibalik ang samahan dito sa distrito dahil sama-sama natin pinapaalala. Sama-sama natin pinapaalala ng eleksyon ay isang araw lamang. Pero ang pagkakaibigan at malasakit sa isa't isa ay panghabang buhay. Ang kapangyarihan ay hindi permanente. Ito ay isang pagkakataon
at tunay na totoong pagkakataon at responsibilidad na gumawa ng mabuti para sa kapwa. Isang oportunidad na mapabuti ang buhay ng iba. Patuloy po ako sa aking misyon dito sa Distrito 1. Hindi naman po ako perfectong congressman. May mga pagkukulang, may mga bagay pa dapat na pagbutihin. Pero araw-araw kong pinipilit na maglingkod dahil naniniwala ko na ang mga taga-Distrito 1 ay karapat-dapat sa mas maginhawa at mas maayos na buhay. Mga kasama, this is just the beginning. Malaki pa po ang aking pangarap sa distrito. Sana tulungan niyo ako. May pagpatuloy po natin ito. Sana po ay samahan niyo kami, hinanting maksunod sa pagbibigay marangal at tapat na serbisyo dito sa Distrito 1. Maraming salamat. Thank you for believing in me. Thank you for being here. And it's been, my first term has been a journey. Thank you. I'm just full of thankfulness. I owe this to each and every one of you, especially to our constituents na nagbigay po tiwala. Ang masasabi ko na lang po, hindi ko po kayo, I won't let you down. And let's go for round 2. Maraming salamat po.